Yo, what's up? Good morning. Ngayon po ay Lunes, Pizza 21 sa buwan ng Hunyo 2021. Dito tayo ngayon sa Pasay. Papunta tayo ng Yuman at ang panahon natin ngayon ay medyo makulimlim at makikita naman natin sa kalangitan maulap at sana hindi uuwan ito. Nga ng mga driver pag madulas basa, pag basa madulas. So shout out sa mga biyahero ngayon umaga na nabibiyahe saan mang lupalop ng mundo. Konting ingat at pagbasa medyo magdahan-dahan para safety. At sa iba nating mga kababayan na wala namang gagawin sa labas ng kanilang pamamahay, mas maganda mag-istipot na lang sa bahay para ligtas dahil napakadelikado kung panay labas tayo na walang suot na mask dahil alam niyo na ang daming kumakalat ngayon, mga viral. Kaya konting ingat mga kaibigan, istipot na lang sa bahay. Kung walang gagawin, mas mainam dyan na lang, magkape-kape na lang. Sa mga kaibigan natin, lahat mang sulok na mundo, good morning and God bless you all. At bago pala natin makalimutan, shout out pala sa kaibigan natin, may channel ito, si Panutski channel. Gumagawa ito ng mga lamisa na gamit lang yung palita na palutsina. Good morning sa iyo, Panutski bay. Sana pagandahin mo pa yung lamisa mo. Stay put and stay safe. At si paring Danny Boy na mahilig sa balat ng baka. Good morning sa iyo bay. Kain naman tayo. At ingat mga pare ko eh. Kay Adoro Wings pala, bay, ayusin mo pag-assist pag mag-atras para hindi na naman mabasag yung signal light natin. Okay, Adoro Wings, shout out kay Adoro Wings. Ingat bay. So medyo mahaba na yung panawagan natin. Let's go na, gora-gora na tayo, gora. Umpisa nang pumatak yung ulan sa unahan. Sana hindi ito magtuloy-tuloy dahil bahain pa naman itong Maynila pag may ulan. Sana lang hindi ito tutuloy.
Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Adriatico. Kung napansin nyo, mga kaibigan, nag-counterflow tayo dahil yung kabilang linya parang sinara. Tapos hindi natin alam kung anong ginawa sa kabilang linya, bakit sinara nila. So ito, tapat ito ng SM Adriatico, malapit sa Manila Zoo. Parang gumawa sila ng zipper lane para mag-counterflow yung palabas ng Quirino Highway. So ito ngayon yung binaybay natin. Ano ito, parang nag-counterflow tayo to. Tapos ngayon babalik na tayo sa linya dahil maikli lang naman yung parte na sinara nila. So nakabalik na tayo sa linya. So palabas na tayo ng Quirino Avenue, Manila. So stay put lang mga guys, gala-gala kayo dyan habang nanonood sa inyong mga cellphone o kaya kung ano-ano mga pwedeng panoorin ninyo. Tungkol pala sa Manila Zoo na ni-renovate, medyo matagal-tagal yan matapos, kasi sa nakita natin ang daming binago, ang daming ginawang mga building. Siguro pag nabuksan na yan, maganda na yan, hindi na yan katulad dati yung una nating nakita yung Manila Zoo. Parang ang dami niyang pagbabago pag nabuksan na to. Sana matapos na to para masilip natin at makapamasyal tayo, makita natin ang Manila Zoo, yung bagong Manila Zoo. So ito na guys, umulan na talaga, basa na, madulas na yung kalsada. Bali shortcut natin konti. Dito na tayo sa malapit sa SM Manila. Sa nakikita nyo, basa na. Alam niyo na, pag basa talagang madulas yan. Kaya payo natin sa mga biyahero, mga tsuper na mahilig umarangkada pag basa, konting dahan-dahan lang kasi ang kalsada pag nakikita niyo na parang salamin na ay madulas yan. At kung palayo lang, kung ma-aksidente tayo, hindi lang tayo yung ma-aksidente, makapangdamay pa tayo ng ibang mga motorista. Kaya kunting ingat at huwag magpasikat sa kalsada dahil ang aksidente hindi na pwedeng i-rewind yan, lalo na kung ang involved nito buhay ng tao. Kaya kunting ingat mga amigos. Okay, dito na tayo sa tapat ng Manila, Manila. Medyo traffic kasi makulan. Stay put, iikot tayo dito sa may bandang Carriedo dahil dito yung naisip nating daan papunta sa ruta natin. Yun ang Tayuman. I-share ko lang sa inyo guys, no, kaya medyo allergy tayo, nagkaroon tayo ng phobia sa mga madulas na kalsada, kasi na-experience natin yan na sa Mamplasan medyo matagal-tagal na may sinusundan akong esportibo. Tapos medyo nung time na yun medyo madulas yung kalsada, biglang dumulas yung esportibo. Tapos umikot ito, hindi lang isang ikot, no, dalawang ikot yung nangyari sa esportibo. Ako nasa likod ng esportibo, paparating kasi biglaan siya nagpreno ako, pero nung nagpreno ako, ganun din, bigla ding dumulas yung sasakyang minamaniho ko, kaya dalawa na kaming dumulas. Ayon sa akin, normal na dulas lang. Yung esportibo ay umikot, parang orasan talaga, dalawang beses na umikot. Tapos nung pag-ikot niya, lumalapit na yung sasakyang minamaniho ko, paparating, humampas yung ulo ng esportibo sa ulo ng sasakyang minamaniho ko, kaya tumalsik yung sasakyan na minamaniho ko sa barrier. Tapos buti na lang hindi naipit yung paa natin, pero yung radiator ng sasakyan, kasi high is Grandia yung dala natin nun, nabasag yung
radiator, kaya hindi na pwedeng itakbo, kaya kinakailangan na repair, kinarga sa repair sasakyan na yon. Yung dating amo natin ay si dating senador Manny Villar. Shout out sa driver ng esportibo, kung naalala mo yun nung dumulas ka, ako yon, yung driver na pinitik ng esportibo mo. Buti na lang walang taong nasaktan, yung mga sasakyan lang, kaya malaking pasalamat pa rin. Kaya medyo tayo sa madulas, ingat tayo sa madulas, kasi ako na-experience ko na talaga yon. Pag nadulas ka, wala kang kalaban-laban, kahit anong gawing ikot ng manubila mo, wala talaga, hindi talaga siya sumusunod. Kaya pag mga ganitong parang salamin yung kalsada, medyo na ako dito, kasi na-experience ko na kung paano madulas, wala kang kalaban-laban, manubila mo, kahit anong gawin mong ikot, hindi na sumusunod. Kaya mga amigos, mga tsuper, konting ingat, hindi lang talaga konti, ituloy ingat mo na. Pag nakakita ka ng mga ganitong madulas, mag-minor na para rin sa kaligtasan, for safety na lang. Okay, so dito tayo ngayon sa Carriedo. Medyo nagkaroon na ng umpukan ng mga sasakyan, medyo traffic na. Di natin alam kung anong dahilan bakit traffic ito. Malapit na ito sa Rizal Avenue, dito mismo sa Carriedo. So tiyagaan natin to, pipila-pila tayo nito dahil medyo di natin alam kung mahaba tong traffic na ito. Ang laki na talaga yung kaibahan dito kumpara nung dati, kasi makikita mo wala na talagang mga payong sa gilid-gilid yung traffic medyo ganun pa rin siya, ma-traffic pa rin, pero yung mga payong na nakikita mo dati, parang hindi mo na siya makikita ngayon, wala na talaga. Dati itong lugar na to puno ng payong to, at ang hirap dumaan dito, pati tao nga dito hirap na lumusot patagilid-tagilid ka pag dumaan ka dahil ang daming tao, pati payong din ang dami, kaya mahirap. Ngayon wala na yung mga payong, yung mga sasakyan naman medyo kahit paano naman lumuwag-luwag na rin yung daanan ng mga sasakyan, kaya nagbe-build up ng traffic, hindi siya kasing lala nung dati pa. Kaya malaking bagay na nawala yung mga payong, at saka yung mga nagtitinda sa gilid na yung dati umaapaw, ngayon hindi mo na makikita, nasa tamang pwesto na sila. Kaya okay, malaking improvement. Malaki din yung nagawa ni Mayor Isko Moreno dito sa Maynila. Laki na pagbabago. Yung mga dating mga masisikip na daan na pinaukupa ng mga nagtitinda, ngayon madadaanan na. Dati wala, parang inangkin na ng mga vendors yung kalsada na pinapustuhan nila, parang ayaw na padaanan. Ngayon nagagamit na, kaya malaking kaibahan nung dati at saka ngayon na si Isko na yung naging mayor dito sa Maynila. So ngayon guys, patuloy pa rin yung pag-ulan, medyo madulas talaga yung kalsada. Yung ika nga ng mga driver, pag madulas, basa, kaya madulas pa rin siya. Patuloy tayo, abante tayo, pero dahan-dahan lang dahil bumper to bumper yung natin, datingan. Okay, patuloy pa rin yung ulan, talagang bumabagsak sa natin, windshield. Kutob ko medyo malalim na yung sa unahan dahil mula dito sa pinupustuhan namin sa kung saan kami makikita talaga yung
bubukal sa dulo, parang may lumalalim na tubig sa unahan. Kasi yung parting dyan sa may kanto ng Recto at saka ng Rizal Avenue, kalimitan dyan pag may ulan, bilis umano dyan, umakyat yung tubig. Siguro sobrang barado na yung drainage dyan, kaya ganun nangyayari pag ulan. Kunting ulan lang, bumabaha agad. So makikita natin mamaya yan pag tapat natin dyan. Titingnan natin kung talagang hindi ba tayo nagkamali sa ating sinasabi ngayon, kung mahaba o hindi. Tingnan natin kung lumalim ba o hindi yung tubig dyan sa kanto na yan, sa Recto at saka sa Rizal Avenue.
ito na guys, no, mula dito sa ating kinaroroonan, tanaw na natin na hindi nga tayo nagkamali sa sinasabi natin. Tumaas nga ng bahagya yung tubig dito sa may kanto ng Recto at ng Rizal Avenue. Ito medyo tumaas talaga yung tubig. Pero ano naman, passable naman, makikita natin sa gulong ng mga sakyan. Hindi naman siya nangangalahati, so meaning kayang tawirin kahit nga sa mga motor kayang kaya. Yun nga lang, pag naglalakad ka na naka sinilas o nakasapatos, talagang ilulubog talaga yung sapatos mo sa lalim ng tubig. Pero kung sa mga sakyan, kayang kaya ito, kayang tawarin kasi hindi pa siya nangangalahati. Shout out lang sa mga naglalakad dyan na nakasinilas, yung may mga sugat yung mga paa nila. Iwas lang kayo sa mga ganyan kasi hindi malayo, mayroong leptospirosis. Delikado, baka papasok sa mga sugat ng mga paa nila. Kaya iwas na lang kayo dyan, huwag lang kayo dumaan dyan. Okay, thank you. Nakatawid na rin tayo sa tubig na yun. Maikli lang siya, kailang yung tubig medyo mabaho dahil galing yun sa mga kanal-kanal na barado. Halo-halo na yung mga bakterya nun na pumalo sa tubig na yun. Okay, diretso tayo, Patayuman via Rizal Avenue. Ngayon walang traffic. Sa nakikita ninyo, maluwag yung ng traffic, kaya diretso tayo Patayuman sa ruta natin. Salamat sa panonood, no, guys, sa mga umabot sa parting ito. Maraming salamat at ingat kayo sa biyahe, mga motorista, mga tsuper, mga pasahero, lahat kailangan mag-ingat at panatilihing nakamas pag lumabas ng bahay para iwas na rin dahil kumalat na naman ngayon yung binalitang mga iba-ibang klaseng variant ng virus na ito na ang tigas talaga, ayaw umalis sa bansang Pilipinas. So ingat, ingat, and God bless sa inyo lahat.